For you to stand up, please. We will read the Word of God. Sama-sama po natin muling basahin ang salita ng Diyos. At ito po ay matatagpuan sa Book of Ephesians, chapter 2, 7-2. Let us read together. Pumarito si Kristo at ipinahayag ang magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan sa inyong mga hindi Hudyo na noong unay malayo sa Diyos at maging sa aming mga Hudyo na malapit sa Diyos. Ngayon, tayong lahat ay makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang banal na Espiritu dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Kaya kayong mga hindi Hudyo ay hindi na mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kaisa na ng mga pinabanal at kabilang sa pamilya ng Diyos. Tayong mga mananampalataya ay katulad ng gusali na ang mga haligi ay ang mga apostol at ang mga propeta at ang pundasyon ng pagpalain po ng Panginoon ang kanyang banal na salita. Tayo po sandali ay yumuko at manalangin. Aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus at sa pamamagitan ng banal na Espiritong kumikilos sa amin, salamat. Salamat sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo sa amin na muli mo kaming bubusugin ng iyong banal na salita. Totoo po, ang iyong mga salita ang pagkain ng aming mga kaluluwa. At kailanman po, Panginoon, na hindi mo kami pinagkulang. Subalit kami ang maraming pagkukulang. Gayunpaman, napakamahabagin niyong Diyos at ang iyong biyaya ay laging sagana sa araw-araw. At hayaan mong tamasahin namin ito, tanggapin namin ito ng buong puso upang lalo pa kaming tumibay, tumatag at lulumalim sa aming mga pananampalataya. Ang mensaheng ito ay muli mong iliwanag sa amin, Banal na Espiritu, because you are our teacher. Liwanagin mo ito sa aming mga pag-iisip upang maitimo ito sa aming mga puso. At gawin mo rin namang matabang lupa ang aming mga puso, handang tanggapin ang mga binhi ng iyong napakabuting salita. Pagpalain mo po ang iyong mga anak. Pagpalain mo rin po ang inyong lingkod bilang kasangkapan lamang. Muli binabalik namin ang lahat ng papuri sa iyo lamang, wala nang iba pa, aming Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen, and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Ang ating pong pagbubulay-bulayan o pag-aaralan sa araw na ito ay pinamagatang Access Open. Access Open. Bukas na ang daan. Ano po? Access to God, the Father, is through Jesus Christ by the Holy Spirit. Ang daan tungo sa Diyos Ama ay dahil kay Kristo, Jesus, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Naniniwala po kayo? Access means that we who have faith in Christ have the freedom and right to approach our Heavenly Father with confidence
that we will be accepted, loved, and welcome. Amen, mga kapatid? Ang ibig sabihin ng daan o daanan ay ang karapatan at kalayaang lumapit sa ating Diyos, Ama, ng buong pagtitiwalang tayo'y Kanyang tatanggapin, mamahalin, at sasalubungin. Can I hear amen? Yes! Talaga po, bukas na bukas po ang daan. Dahil sa ating Panginoong Hesukristo, ano po? At lilinawin nating mabuti, bakit kailangan nating dumaan sa tamang daan? At bakit ito nabuksan? Ano po? Ang sabi rito, subalit hindi lahat ay pwedeng pumasok sa daang ito. Totoo naman po. Hindi lahat ng tao ay pwedeng pumasok sa daang ito. Yun lamang, kagaya ng binasa natin, yun lamang may kaugnayan, may tamang kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo ang makakapasok sa daang ito. Hindi ko mababuti kang tao, marami kang naitulong kung kani-kanino, at ikaw ay sikat, maganda, matalino, may pinag-aralan, maganda ang buhay, pwede mo nang ipagmalaki yan. Ano po? Hindi po, kailanman hindi po. Dahil ang ating kaligtasan ay dahil lang sa biyaya. Hindi tayo naligtas dahil sa mga bagay na nabanggit. Naligtas tayo dahil sa kahabagan ng Diyos Ama sa atin. At maging yung pagkakataong makilala natin ang kanyang anak, kalooban pa rin ng Diyos Ama yan, hindi sa pamamagitan ng ating mga sarili. Kaya nga ang kaligtasan ay regalo. Amen? It is a gift. Hindi yan nakakamit dahil marunong kayo na nga. Madami kang katangian, hindi po. Kaya nga tayong lahat walang karapatang abayin ang ating sarili. Bakit? We were made into His likeness. In the likeness of God, He made us. At ang kulang lang sa atin, magkukulang talaga tayo kapag yung inaalok na pagliligtas ng Diyos ang sa atin ay tinatanggihan natin. Amen? Maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos, ako ang daan. Ako ang katotohanan at ang buhay, walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko, John 14:6. At ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi niyan, mga kapatid. At dahil Diyos siya, of course, He is full of integrity. At totoo, kung ano sinabi niya, iyan po ang totoo. Kaya salamat sa Diyos, maging itong mga batang ito, yung mga nag-uumpisa palang lumaki, kailangan naririnig nila itong mabuti para maikintal ito sa kanilang mga diwa, sa kanilang mga pag-iisip. Dahil pag itinuro mo yan sa bata kung anong nakikita niyan, ano po, ginagaya niyan. Kaya ako, kahit hindi ako marunong sumayaw, sumasayaw ako at napipilitan ako kasi nakatingin sa akin eh. Ano po? Kung anong nakikita ng mga batang yan, ginagaya yan. Kaya umpisahan nyo silang turuan habang kayo'y buntis pa. Kayong mga babae. Ano po? Ituro nyo na kung anong dapat nilang puntahan. Proverbs 22:6, teach the child the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Mahalaga po na dapat nating malaman kung sino lang ang pwedeng pumasok sa bukas na daan na yon. Sino-sino ang pwedeng pumasok? May dalawang mahalagang paraan. At ito po ang pag-uusapan natin today. Kailangang malinaw na malinaw kung ano yung tinanggap ninyo para habang naririnig nyo ito, nadidevelop ang inyong kamalayan, kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Dahil ito po ay mahalaga at hindi natin ito dapat ipagwalang bahala. Amen? Okay. First, this access is gained through Christ. His shed blood on the cross.
Matatanggap lamang po natin at makakadaan lang po tayo sa daang ito sa pamamagitan ni Kristo. Matatanggap natin ito through Him at sa Kanyang dugong na buhos. Ano po? He shed blood on the cross. Ephesians 2:13 ang sabi, ngunit kayo ngayon ay nakay Kristo na. Malayo kayo noon sa Diyos, pero ngayon ay malapit na kayo sa Kanya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. O ayan po, ang naglapit sa atin, sa ating Panginoong Jesus, ay ang Diyos Ama, sapagkat ipinagpakasakit niya ang kanyang bugtong na anak upang ang kanyang dugong natigis sa krus ang magsilbing paglilinis sa lahat ng ating mga karumihan. Ano po? O yung mga batang nakikinig, yung paumpisa pa lang palaki, kailangan maintindihan ninyong mabuti ito sapagkat ito ang uhuhubog ng inyong pagkatao in the future kung hindi pa babalik ang ating Panginoong Hesukristo. Mahalagang malaman niyo itong mabuti dahil napaka-importante po nito sa buhay natin. Ano po? Kaya nga, dalawang klaseng tao lang ang isang tao lang ang makakapasok sa tamang daan. Yun ay kung kinaroroonan ka ng Panginoong Hesukristo. Tinanggap mo ang biyaya at habag ng Diyos Ama at sa tulong ng Banal na Espiritu ay binigyan ka ng kakayahang tanggapin ang biyayang yan through our Lord Jesus Christ. Malinaw po, mga kapatid. Romans 5:1-2 ang sabi, kaya ngayong itinuturing na tayong matuwid. Take note. Kaya ngayong tinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. O yun. Tinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Ano po? Sa pamamagitan ni Jesus at dahil sa ating pananampalataya, tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Amen! Kaya nga if anyone is in Christ, he's a new person, he's a new creation. Huwag kang matakot sa nakaraan mo. Kung tinanggap mo si Jesus, burado lahat yan, kapatid. Tinanggal lahat yan ng Panginoon. Yung mga pagkakamali mo, tinanggal lahat yan. At ngayon, dahil naging Kristiyano ka lang, ang katwiran na Jesus nakabihis sa iyo, magkasala ka man araw-araw. Sabi nga, if we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Meron na tayong karapatang lumapit. Meron na tayong kalayaang humingi ng tawad sa Panginoon at tayo mapapatawad, bibigyan ng kapatawaran. Hindi dahil sa ating ginawa, kundi dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga sinasabi niya, it is finished. Tapos na. Tapos na ang pagliligtas, malaya na kayo. Hindi para gumawa ng kasalanan, kundi malaya na kayo sa gawa ng kasalanan, sa kaparusahan ng kasalanan. Tapos na nabayaran na. Kaya ito ang napakagandang bagay na maaaring mangyari sa isang tao. At maging sa mga batang maliliit, from 5 years old, may accountability na yung mga batang yan. Kaya meron tayong Sunday school at itinuturo sa kanila kung paano makilala si Hesukristo. Ano po? Umpisahan natin. Maging mismo sa pamamahay natin, kung may mga bata tayo, from there, kayong mga tatay ng tahanan, kayo ang high priest. At malaki ang pananagutan nyo when it comes to their spirituality, their spiritual growth. Ano po?
Paano naman yung pastora? Ako lang ang Christian sa amin, yung tatay ko hindi naman. Aba, di ka maging high priest, ipamagitan mo yung tatay mo, tsaka yung kung sinong hindi born again sa inyo, ipamagitan mo sa Diyos para sila man ma-born again. Hindi natin gawa yan, gawa ng Espiritu Santo yan. Amen, mga kapatid? Wala tayong kakayahan na dalhin sila at pilitin sila. Hindi natin sila mapipilit. Kasi ang kaligtasan, yan ay pagkukusang loob. Walang pilitan yan. Wala ring mangyayari kung pipilitin mo ang isang tao para gusto ko lang pagbigyan. Pagbibigyan ka, tatanggapin si Kristo pero hanggang nguso. Hindi nagmumula sa puso. Ano po? Tatanggap na. Pero labag sa kalooban. Kaya nga, laging kusang loob. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo, ginagalang niya ang ating mga kalooban. Hindi tayo pinangungunahan. Kaya nga tayo inaaralan, tinuturuan ang salita ng Diyos para matanggap natin, para sa pamamagitan nito dumating ang conviction ng Holy Spirit. Then you will receive the grace of God. Purihin ang Diyos! Thank you, Lord! Ano po? Yan po ang kailangan ng bawat isa sa atin. Ang sabi sa Hebrews 7:25, kaya maililigtas niya ng lubos ang sinumang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya dahil nabubuhay siya magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Nabubuhay siya magpakailanman upang mamagitan para sa kanila, para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. At ang tinutukoy dito, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen! Mga kapatid, Hebrews 4:14-16. Kaya panghawakan nating mabuti ang pinaniniwalaan natin dahil mayroon tayong dakilang punong pari na pumasok sa kalangitan na walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Nadarama rin ng ating punong pari ang lahat ng kahinaan natin dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin. Pero hindi siya nagkasala. Kaya huwag tayong mag-atubiling, lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Never hesitate to approach the throne of grace of God our Father because we have a high priest beside Him. Amen, amen, and amen. Kahit natutulog tayo, kahit hindi natin siya naaalala, kahit nakakalimutan natin siya, kailanman hindi nakakalimutan Diyos natin sa bawat isa sa atin. Amen. Pinagmamasdan niya tayo kung hanggang saan tayo. Kaya nga kung talagang mapapasalamatan mo mga pagsubok, dahil kung di tayo masusubok, ay hindi tayo magigising kung minsan. Nag-aakala tayong mahuhusay tayo, mabuti tayo, okay tayo, pero sa paningin ng Diyos, hindi tayo okay. Kaya nga kailangan natin ng persecutions, mga trials and testing para masiguro natin na talagang ang ating pananampalataya ay nasa ating Diyos na buhay. Amen! It solidifies our faith to God and our stand before God. At narito ang ating high priest, walang tigil na mamagitan on our behalf. Amen, mga kapatid. Kailangan ba natin siya? Amen. Praise the Lord! Thank you, Lord, at meron kaming daanan. Free access to God. Pangalawa, access to God requires the Holy Spirit's help. Access to God requires the Holy Spirit's help. Para tayo makadaan, kailangan natin ng tulong ng banal na Espiritu. The Spirit's indwelling power makes it possible to pray and call on God according to His will and purpose. Yan po ang tulong ng banal na Espiritu sa atin. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritong sumasa atin
ay ginagawang posibleng manalangin at tumawag sa Diyos ng ayon sa kanyang kalooban. Hindi tayo pwedeng magmalaki, ay pastora, marunong na akong mag-pray. Kahit hindi ako nagbabasa ng Bible. Napaka-imposible noon, mga kapatid. Ano po? And to remind you, without the Holy Spirit, wala kayong access. Sino ba ang banal na Espiritu? Siya yung pledge. Siya yung proof that you are already a child of God. Without the Holy Spirit, hindi pa po kayo anak ng Diyos. Baka akala nyo lang. Kaya siguraduhin yung mabuti na kinaroroonan kayo ng Espiritu Santo, ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen, mga kapatid? Kasi ito po ang patunay, wala nang iba pa. Ano po? John 14:16 to 17. At hihiringin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. Si Lord Jesus Christ mismo nagsabi nito. Ano po? Siya ang banal na Espiritu na tagapagturo ng katotohanan. He is our teacher. Hindi natin pwedeng ipagmalaking alam na nating lahat. Kahit nagbabasa tayo ng Bible araw-araw, may mga posibilidad na hindi talaga natin maunawaan kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. We need the illumination of the Holy Spirit. Dahil siyang magsasabi sa atin kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Pero kilala ninyo siya dahil kasama ninyo siya at sa inyo magpakailanman. Amen! Kinaroroonan kayo. Kahit hindi natin siya nakikita, nakikilala natin siya dahil alam natin ang kanyang mga udyok, ang kanyang conviction, ang kanyang rebuke, ang kanyang mga pagtuturo. Yan lang kung marunong tayong makinig. Ano po? Kung laging malinaw ang ating pagpandinig at hindi naaabala ng kung ano-ano, lalo sa panahon ngayon. Ang daming umaabala sa isip natin. O unang-una na nga yung social media na yan. O pag napindot mong minsan, pindot ka lang pindot, hindi mo alam, 30 minutes, nakalipas na pala. Alam ko sabihin, nangyayari sa akin yan eh. Huwag kayong mag-deny. Ano po? Mag-iingat po tayong lagi. Lagi tayong maging sensitive sa pangunguna o pagtuturo o pagpapaalala ng banal na Espiritu. Kaya siya nandyan sa atin. Hindi natin siya nakikita, but He reside in us. Because we are the temple of the Holy Spirit. Amen! Thank you, Lord! John 16:13-14. Pero pagdating ng banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. Amen? Dahil siya ang tagapagturo ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Pararangalan niya ako dahil sa akin manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. Ayan. Kaya nga ang purpose ng Holy Spirit is to glorify Jesus in our lives. Amen, mga kapatid. Mahalagang-mahalaga ang papel niya sa ating mga buhay o kayong mga kabataan. Kung minsan madali tayong ma-frustrate, ma-disappoint. Nakahingi na ba tayo ng tulong sa banal na Espiritu? Why not ask? Kasi siya ang ating helper even in our prayers. Marunong ba tayong mag-pray? Hindi. Pero sabi nga sa Romans 8:26, siya ang dumadaing, tumatagoy on our behalf. Without words, para maiparating sa ating tagapamagitan, the Lord Jesus Christ, ang lahat ng ating karaingan.
mga kapatid. Kaya kailangan po natin siya. Ang sabi rito sa Romans 8:15, at ang Espiritong tinanggap ninyo ay hindi kayo inalipin. Take note, upang muling matakot. Oh, hindi sinabi sa inyo, nagkasala ka, lagot ka. Pupunta ka sa impyerno. Ginaganyan ba kayo? Hindi po. Diablo ang gumagawa niyan. Baka mamaya naririnig nyo yung mga yan, sasabihin nyo, Espiritu ng Diyos ang nagsasalita, ha? Si Taning po yan. Ang trabaho ni Taning, i-reverse yung mga salita ng Diyos. Magtanim ng doubt sa salita ng Diyos. O hindi ba nung tuksohin niya si Eva? Totoo nga ba? At maging si Jesus Christ, nung bautismuhan sa ni John the Baptist. Lagi siyang naglalagay ng pagdududa sa salita ng Diyos para tayo magduda. At kung magdududa nga naman tayo, hindi na natin sasambitin ang salita ng Diyos. Tandaan ninyo, life and death are in the power of your tongue. Makapangyarihan ang dila. Kung anong sasabihin mo, maririnig ng ating espiritu yan. Kaiingat po tayong lagi. Know the Word of God very well. At lagi tayong humingi ng tulong sa banal na Espiritu dahil nariyan siya para tulungan tayo, alalayan tayo, samahan tayo at ipaliwanag sa atin kung ano ang kanyang mga salita. Kasi ang writer po ng Word of God is the Holy Spirit Himself. Amen? Mga kapatid, He is the writer of the Word. Kaya nga, yung one of our first, among our 16 fundamental truths of the Assemblies of God, ang sinasabi, the Bible is God-breathed. Ibig sabihin, hiningahan ng Espiritu ng Diyos ang salita ng Diyos, ang Bible. Kaya magagamit po natin itong mabuti. Tandaan natin, ibinigay sa atin ang banal na Espiritu para tayo ay tulungan, hindi para alipinin. Amen. Sa halip, ginawa kayong mga anak ng Diyos. Amen. Kasi if you have the Holy Spirit, ibig sabihin, you are already a child of God. Patotoo yan, na tinanggap nyo na nga at meron na kayong tamang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Amen po. Pruweba po iyan that we are already a child of God. Sabihin mo, Pastora, batang-bata pa naman ako, paano ko tatanggapin ang banal na Espiritu? Tandaan mo, anak, wala pong restriction yan. Wala pong, lahat tinatanggap ng Panginoon. As long as nananampalataya ka sa Kanya ng buong puso, kahit anong edad mo pa. At tandaan nyo, sabi nga, Jesus loves the little children of the world. Ano po? Mahal na mahal ng Panginoong Hesus ang mga bata. Kaya nga po, ang paalala sa atin, gamitin natin ang mga karapatang yan dahil meron tayong high priest sa tabi ng Diyos Ama upang pakinggan ang lahat ng ating pangangailangan. Kasing layo lamang siya ng panalangin and even our prayers, meron tayong katulong-katuwang sa pananalangin. Hindi tayo nag-iisa. Kaya nga po, before you pray, sabihin mo sa banal na Espiritu, Holy Spirit, teach me to pray. Alam mo ang desire ng heart ko? Ituro mo sa akin kung paano ko ito sasabihin sa Diyos Ama sa pangalan ng aking Panginoong Hesus. Ganun po ang hilingin natin. At makikita nyo, diringgin po at pakikinggan at tuturuan kayong manalangin. Amen po, mga kapatid. Purihin ang Diyos. Uulitin ko, Romans 8:15. At ang Espiritong tinanggap ninyo ay hindi kayo inalipin upang muling matakot. Sa halip,
Ginawa kayong mga anak ng Diyos. Ngayon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, matatawag na ninyong Ama ang Diyos. Amen! Amen and amen! Biruin nyo, Ama. Ano po? Gaano kalapit ang isang ama sa kanyang anak? Yung tatay ko, ubo na sungit. Susubukan ko palang manghingi ng pera, nanlalaki na yung mata at pinandidilatan na ako. Ayan ba yung malapit? Meron tayong kanya-kanyang experience sa ating mga tatay, pero ganun pa man, hindi natin maitatanggi. Kinasangkapan sila ng Diyos para lumitaw tayo dito sa mundo. At kaya kayo ganyang kagugwapo at kagaganda, because the genes of your father and your mother, pinagsama yan para lumabas kayong magaganda at mga gwapo. Amen, mga kapatid? Pasalamat kayo sa Diyos, normal kayo. Amen? Wala kayong, kapansanan. Normal kayong lumabas dito sa mundo. Gamitin nyo yung mga karapatang yan para parangalan natin at papurihan ang ating Diyos, Ama, dahil sa kanyang anak na si Jesus sa pamamagitan ng Espiritu, banal na Espiritong ipinagkaloob niya sa atin. Amen! Thank you, Lord! Sabi sa Romans 16:25-27, purihin natin ang Diyos na siyang makakapagpatibay sa pananampalataya ninyo ayon sa magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Ang magandang balita tungkol kay Hesukristo ay inilihim ng matagal na panahon. Pero ipinahayag na ngayon sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta. Ayan, that's why we have the Bible. Ito'y ayon sa utos ng walang kamatayang Diyos para ang lahat ng tao ay sumampalataya at sumunod sa Kanya. Purihin natin ang Diyos na tanging nakakaalam ng lahat. Purihin natin siya magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Ano ang sasabihin ng mga anak ng Diyos? Amen! Amen! Lagi kong gustong tiyakin sa bawat isang naririto sa atin. Ano po? Yung tunay na kaugnayan natin sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kasi po, lalo na ngayon at nakikita na natin ang nangyayari, especially sa Middle East. Tandaan nating lahat, Israel ang ating timeline. Lahat po ng prophecy ay nangyayari na, mga kapatid. How long we're gonna wait? Hindi natin alam. No one knows. Only God. Pero ang sinasabi, Jesus Christ will come like a thief in the night. Pag sinabing like a thief in the night, walang nakakaalam. Magnanakaw ba? Sasabihin sa'yo, oy, magnanakaw ako sa mamayang gabi. Sa palagay nyo? Siyempre, magnanakaw siya, di. Maghahanda tayo. Ano po? Ganyan din ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Walang nakakaalam. Kung paanong dumating ang baha sa panahon ni Noah na walang nakakaalam. Ganyan din po ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. May mga taong hindi naniniwala sa rapture. But us, being children of God, ito ang paniwalaan nyo. Dahil kapag naiwan kayo sa rapture, kahabag-habag kayo. Dalawa lang ang pagpipilian nyo. Tanggapin yung tatak o magpapugot ng ulo. Kasi rito, papipiliin talaga kayo eh. Deny Jesus Christ or receive the mark. Ngayon, paalala ito sa inyong lahat, mga kapatid. Kaya nga po mahalagang-mahalaga ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo.
Sabi nga, after the trumpet blast, yung huling pagtunog ng trompeta ang sabi, mabubuksan ang mga libingan, babangon ang mga matay, and in a twinkling of an eye, magsasanib ang kanilang katawang lupa sa kanilang espiritu, at sila'y mabubuhay. Mauuna ang mga namatay na at susunod tayo kung daratnan tayo ng Panginoong Hesus na buhay pa. Pero hindi tayo tataas na taglay itong body na ito na nasisira. In a twinkling of an eye, papalitan din yan ng glorified body, katulad ng glorified body ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, kayong magpapasya niyan. What is your decision? Ano po? Hanggang may pagkakataon pa, huwag nating sabihin, Pastoran, dami ko pang pangarap sa buhay. Gusto ko pang maging ganyan, gusto ko pang maging ganon. Gusto ko pang mag-asawa, gusto ko pang magkaanak, yung mga walang asawa diyan. O kaya yung mga mahihirap, gusto ko pang yumaman, gusto ko pang maranasan yung sumakay sa mga limousine or kung ano-ano pa. Bakit? Yung nakasakay sa kretela at saka limousine, magkaiba ba yun? Di ba tatakbo ka rin? Kasi nung araw, wala namang yung tricycle na yan, nung araw sa panahon ko. Yung tricycle, di pa jack dito, nag-iisa nga lang sa buong dinalupihan. Tapos kung pupunta ka sa baryo-baryo, ang sasakyan mo, karitela, aabutin ka ng 1 oras hanggang kandiyan ka lang sa tukop mula dito sa dinalupihan. Bakit natin pinapangarap yan? Bakit hindi natin pangarapin yung buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon, mga kapatid? Kaya inililinaw ko itong mabuti. Kahit ano pa ang danasin mo rito sa mundo, walang halaga yan sa buhay na inihanda ng Panginoon para sa atin. Doon sa piling niya, magpasawalang hanggan. Bilangin mo ang eternity. Meron bang katapusan? Kaya nga sinabing eternity Walang katapusan. Magpakailan-kailanman. At kung pamimiliin ka, 2 lang naman ang pupuntahan mo. Huwag kayong maniniwala na may waiting period. Ang paniwalaan nyo, 2 lugar lang, langit or impyerno. It depends on you kung saan ka pipili. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, tiyakin mo kung saan ka pupunta. Bukas na ang daan We have the access. If you have Jesus in your life, you have received Him as your Lord and Savior, you are free and confident to approach the throne of grace of God. The access is open. But it's up to you. It's up to you, mga kapatid. Nawa na makuha niyo po ang message. Kung mapapansin niyo, paulit-ulit ito. Lagi kong tinitiyak ang tunay na kaligtasan ng bawat isa sa atin. Being a pastor of this church. The name of this church named after Psalm 23. Jesus is my shepherd. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Si Jesus ang aking pastol, wala na akong kailangan. Hindi na ako mangangailangan. Ibig sabihin, we have everything we want to have in our lives. Dito man o sa kabilang buhay. Ngayon, it's up to you. Decide. At tanungin niyo ang inyong mga sarili kasi ang Panginoon natin kailanman hindi nagkukulang. Lagi siyang nakaantabay, lagi siyang naghihintay. Tayo mainipin pero ang Diyos natin hindi naiinip. Kaya lang, baka na tayo ng rapture, hindi pa tayo nagdidesisyon. Tandaan nyo,
Hindi natin pwedeng ipagmalaki. May oras pa, bukas na lang. Ang buhay ng tao ay parang usok na nandito ngayon, bukas hindi ka tiyak. The same, no? Wala tayong maipagmamalaki. Kaya ngayon, tiyakin yung mabuti. At kausapin natin muli ang Diyos ng buong puso natin. At hingin natin sa Kanya yang katiwasayan at kapayapaan. Nabigyan niya tayo ng kapayapaan dahil totoong tinanggap natin siya sa ating buhay as our Lord and our Savior. Pwede po tayong manalangin sa mga sandaling ito. Panginoon, here we are. Kami tumatayo sa iyong harapan, maharap sa iyo. Batid mo ang laman ng aming puso't isip. Wala kaming maililihim, Lord. Alam mo lahat. Of course, ayaw naming mag-spend ang eternity na hindi ka namin kasama. It's truly like hell kung wala ka. Kaya naman tulungan mo ang iyong mga anak, Panginoon. O yung mga hindi pa, talagang wala pang tunay na relasyon sa inyo. Tulungan mo silang magdesisyon. Na tinakin nila ang kanilang kinabukasan sa piling mo. Kasi ito na po yung pinakamabuting bagay na maaaring mangyari sa buhay ng isang tao. Kapatid, pwede mo bang itaas ang dalawang mong kamay? Tanda ng iyong pagsuko sa Panginoon. Panginoon, narito po ako. Tinataas ko ang dalawa kong kamay. Wala akong may pagmamalaki sa iyo. Kitang-kita mo ang aking mga ginagawa. Hindi ako maring magsinungaling. Pero aking Diyos, gusto kitang makapiling. Gusto kitang makasama magpakailanman. Kaya naman ngayon, Panginoong Jesus, pumasok ka sa aking puso. Pumasok ka sa aking buhay. Pakialaman mo ako. Kailangan kita. Kailangan kita. At mula ngayon, Panginoon, wala akong ibang pakakasundin at pakakanasain, kundi ang makapiling ka magpakailanman. Banal na Espiritu, tulungan mo ako. Ikaw ang maaaring tumulong sa akin. Karoonan mo ako para sa aking katiyakan ng kaligtasan. Upang sa sandaling bumalik ang aking dakilang Panginoon at tagapagligtas, ay makasama ako ng iyong mga banal. Papanhik doon sa langit sa piling mo at mananatili sa iyo. Dito pa lang sa lupa, Lord, gawin mo ng totoo ang lahat ng ito. Hindi ko kaya kung wala kayo. At ngayon pala ang kahilingan ko na. Patuloy mong ilagay sa akin ang lubusang pagtitiwala sa iyong kalooban. Give that confidence I need, Lord. Bigyan mo ako ng isang pusong mapagtiwala sa iyo. At naniniwala po ako
Naniniwala ko lahat ng lumalapit sa iyo hindi mapapahiya, hindi mo kailanman tatanggihan ang mga taong nagpapakumbaba sa iyong harapan. Tinatanggap ko, Panginoon, ang kasagutan ng aking dalangin sa tulong ng Banal na Espiritu. Aking Ama, aking Ama, Ikaw ang aking Ama dahil sa aking Panginoong Hesukristo. Kaya ngayon, tinanggap ko na ang kalayaan at isinusuko ng buong buo ang aking buhay sa iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aking puso, Banal na Espiritu, at hayaan mong lagi kong hingin ang tulong mo dahil sa aking Panginoong Hesus na tinanggap ko sa aking buhay at sa aking puso. Ang aking pangalan ay tiyakin mong nakasulat sa aklat ng buhay, Panginoon, sapagkat ayaw kong mapawalay sa iyo. Ito po ay pinaniniwalaan ko at tinatanggap ko dahil ang lahat na ito ay buong puso kong hiniling sa pangalan ng aking Panginoong Hesus. Ang lahat ng tumanggap ay magsabi ng malakas na, Amen! Thank you, Lord!